palabas na ako. Magkipagkita ko, isang dilubyong tao, dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, ano ko. Kung ganun daw. Ganun ka. Sinungaling. Nakaabang na yan, oh. Oh. Sa gitna siya, nakaabang talaga siya. Hindi sila papasok ng ganun, hindi sila salubong. Hindi siya palabas mga insan. Ay, kung tutusin, pwede siya kumatras yan eh. Mag-giveaway, di ba? So, ano, oh. Ay, anuhan talaga siya, gitgitan talaga siya. Ano? Ay, kita yun naman eh, oh. Oh. Di ba? Pero iba yung sasabihin niya sa interview niya, mga insan. Una, mga nasa pwesto kayo eh. Di ba? Kahit sabihin mo kayong mali, kakampihan pa rin kasi kayo yung nasa poder, kayo yung nasa ano eh. Kumbaga, kayo yung nasa malapit sa kaldero at sandok eh. Diba? Lahat ng mga gagawin nyo, puro ano yan, puro ililigtas kayo. Magkakauri kayo, magkakampi kayo eh. So, yung sabihin sila nagsisinungaling, kayo nagsasabi ng totoo? Oh, bakit hindi kayo magsabay-sabay magpa-lie detector test? Diba? Isabay nyo na rin yung pa-drug test, hair follicle test, para magkaalaman lahat. O lahat kayo dyan sa nakaupo ngayon sa gobyerno. O lahat kayo, pati salin nyo, lahat ilabas nyo. Kung wala kayong tinatago, yung yaman ninyo, ilabas nyo lahat sa taong bayan. Taong bayan ang magiging judge. Taong bayan ang magsasabi kung sino yung magnanakaw at hindi. So yun ang mga insan, magandang araw sa atin. Reaction Insan muling nagbabalik. At eto mga insan, mainit-init pa pag-usapan natin itong nahuling kasinungalingan ni John Vic Remulla. Dahil sa lahat ng panayam niya, lagi niyang sinasabi na palabas na daw siya ng pinto. Kahit tutulak na sinalubong daw siya at pumesto daw siya dahil mabubuwal siya. Pero sa video mga insan, makikita nyo, doon pa nga lang sa pagpasok nila Senator Robin Padilla at ng mga kasama niyang 18 Marines at iba pang senator, may barikada na doon eh. May ano na yun, parang hinarangan na nila. Yung ginagamit sa airport, yung tali na ano, mga insan. Basta makikita nyo sa video eh. Tapos doon sa malapit na sa pintuan, nakaganon si John Vic Remulla doon sa pinto. Talagang nakaharang siya, hindi siya palabas. Diba? Kung gagamit siya ng kasinungalingan, dapat yung walang video. Diba? Doon nga sa video, kaya niya magsinungaling. What more pa na walang video, walang nakakakita. Diba? Disubnukan siya ng kasinungalingan. Diba? Akala niya po, mga insan, yung mga tao, madadala niya doon sa sinasabi niya na, hindi, palabas na ako. O, sinalubong lang nila ako eh. Kaya gumuno ako kasi mabubuwal ako. Napakasinungaling talaga. Nuknukan ng sinungaling. Sobrang sinungaling itong kaya ano mga insan eh, di ba? Totoo talaga ang kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magna. Di ba? O, pareha sila ng mga insan eh. Para mas maintindihan natin mga insan ito. Panoorin natin yung video na to. Di ba? Kayo na humusga. Tingnan nyo kung paano nabuking ang kasinungalingan nito ni John Vic Remulla. Una-una, nakakapagtakay. Bakit nandoon kayo? Di ba yung sinasabi nilang courtesy lang to para sa ano, para sa seguridad daw. Hindi. Kung para sa seguridad kayo, dapat nasa gilid lang kayo nagbabantay, hindi yung nakaharang kayo sa gitna, hasta kayong siga sa kalye na hinaharangan niyo yung mga dumadaan. Parang alam mo mga insan yung sa kalye na nangingikil sa daan na nakaharang, nakaganon. Sige, subukan yung dumaan dito. Mga ganon minsan, makita mo yung askag na pag-uugali. Di ba? Ito mga insan, oh. Ayan, papasok sila dyan, mga insan, papasok sila dyan. Ayun yun, oh. Kung nakita nyo kanina, tinanggal pa nga nila yung parang palin na karaw. Ngayon, si John dito, oh. Diba? Maluwag yung likod niya, mga insan, kung tutusin, pwede siya umatras dyan. Diba, mag-giveaway siya. Diba, kung pinag-aralan siya, at nandoon siya parang sa seguridad lang, hindi siya haharang doon sa gitna. Diba? O, tingnan niyo, panoorin yung interview niya, kung ano sasabihin niya. Palabas na ako eh. Nag-usap na kami ni Senator Will. Palabas na ako. Magkipagkita ko, isang dilubyong tao, dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, ano ko,
Diba? Ubod ka ng sinungaling. Yung totoo, ubod ka ng sinungaling. Luklukan ka ng sinungaling. Siguro they were, mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confirm na mission in regarding security procedures. So, paalis na Security ako. procedure. Nung nag-dilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, there was no punches, wala naman. Wala nasaktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila. Diba? Hindi mo alam parating, ha? Aniwala ba kayo doon sa sinabi niyo mga insan na hindi niya alam na parating sila? Ba? Kalokohan yun. Nag-abang ka na doon, andudoon ka na, nakaabang ka na, ganun ka pa nga eh, di ba? Kaya imposible na hindi mo alam na parating sila at hindi mo sila nakikita dahil nandudoon ka mismo sa gitna. Di ba? Kung palabas ka, kung totoong palabas ka, magsasalubog yung daanan ninyo. Dalawa kayo magkakasalubog ka sa hindi, nakatayo ka sa gitna. Nakaharang ka. Ibig sabihin, humaharang ka talaga. Kaya wag mong sabihin na palabas ka na nun at pinoprotektahan mo lang yung sarili mo. Kaya hindi, nakaharang ka. Dahil kung tutuusin, pwede kang umatras bilang isang matinong tao, matalinong tao na may pag-iisip. Atras ka, magigibwi ka. Di ba kung talagang nandoon ka para sa seguridad lang, hindi ka nandoon, iba ang purpose mo. John Vic Remulla kung bakit ka nandiyan. Di ba? Aminin mo na kasi yung katotohanan. Napag-utusan ka ba? Napigilan yung 18 Marines na makapasok dyan sa Senado at hindi ituloy yung investigasyon? Diba? Tanong lang naman. Kasi kung walang utos sa'yo na ganyan, hindi naman pwedeng inutusan ka ng nagpapanggap na Senate President na si Gatchalian. Di ba? Na hindi mo alam bakit naging Senate President. Gayong nagbotohan sila, 12 lang sila. 11 nga lang sila, plus 1 na may bumalingbing na isa na walang paninindigan na si Chis Escudero. Tapos naging Senate President ka. So parang kalokohan yung mga insan. Di ba? Na binali nila yung Constitution, binali nila yung rules sa Senado. Di ba? Tapos ngayon, natuloy yung hearing, gumawa na naman sila ng panibagong eksena, tapos palalabasin na naman nila yan. Di, makasalanan talaga itong mga to. Kami yung ano dito, kami yung biktima rito. Nakatayo nga lang ako, lalabas ako. Ano power effect? Kita naman sa video kung gaano ka sinungaling, kung gaano mo gusto silang pigilan, kaso hindi ka nagtagumpay dahil ang umuna sa kanila si Senator Robin Padilla. So, akala mo kaya mo si Senator Robin Padilla, no? O, panoorin ulit natin to isang beses pa mga insan at tingnan yung mabuti kung saan talaga nakapwesto itong si nuknukan ng sinungaling na si Remulla. O, ito ulit mga insan, no? Ay sila, makita niyo may tali pa, may harang pa. Talagang ayaw sila papasukin yan. Ayan, no? Yan, pasok talaga sila kasama yung mga timarin nangunguna si Senator Robin Padilla. O, tapos makikita natin dito banda paglapit na ng konti, andiyan na si John Vic Remulla. Nakatayo siya mga insan, makikita natin dyan. Nakaabang na yan, oh. Oh. Sa gitna siya, nakaabang talaga siya. Hindi sila papasok na gano'n, hindi sila salubong. Hindi siya palabas mga insan. Ay, kung tutusin, pwede siya kumatras yan eh. Mag-giveaway, di ba? So, ayun o. Anuhan talaga siya, gitgitan talaga siya. Ayun o. Ay, kita yun nun eh, oh. Oh. Di ba? Pero iba yung sasabihin niya sa interview niya mga insan. Oh. Kung walang video na ganito, tagat ng mga anong kasinungalingan na ito eh. Ayan o. Wala kami ni Senator Will. Palabas na ako. Magkipagkita ko isang dilubyong tao, dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, ano ko. Kung ganun to. Ganun ka. Sinungaling. So I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confirm na mission in regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nag-dilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, there was no punches, wala naman. Wala, yun ang huwag niyong gagawin. Manakit at manuntok kayo, syempre. Walang kalaban-laban yung mga tao sa inyo. Dahil unang-una, mga nasa pwesto kayo eh. Diba? Kahit sabihin mo kayong mali, kakampihan pa rin kasi kayo yung nasa poder, kayo yung nasa ano eh. Kumbaga, kayo yung nasa malapit sa kaldero at sandok eh. Diba? Lahat ng mga gagawin nyo, puro ano yan, puro ililigtas kayo. Magkakauri kayo, magkakampi kayo eh.
Diba? Gigipitin niyo yung mga kalaban ninyo sa politika, yung tumututol sa inyo. Kaya nga maraming naniniwala na ito ay silent martial law eh. Kasi magsabi ka lang ng opinion mo, magsabi ka lang ng katotohanan, magsabi ka lang ng hinanaing mo, puta kalabang ka na talaga, kakasuhan ka na. Di ba? At isasabihin nila, hindi, humihikayat ka ng kaguluhan. Ano, paano maghihikayat ng kaguluhan? Sino bang tao ang gusto ng magulo? Di ba? Ang gusto lang naman malaman ng mga mamamayan, ng mga ordinaryong Pilipino is kung saan dinala yung trilyon na pondo, milyon-milyon, trilyon, di ba? Na budget na nawawala dahil dyan sa flood control na yan. Yun ang gustong malaman ng taong bayan. Di ba? Impeachment, okay na, nagtagumpay na kayo, hihiring na yan. So habang hinihintay yan, lahat yung schedule nyo sa hearing ng impeachment ni VP Sara Duterte, bakit itong hearing para sa flood control ayaw na ayaw nyong matuloy? Di ba? Dahil ba matatakot kayo at magugulat kayo? O nagulat na nga kayo sa sinabi ng 18 Marines. Di ba? Ngayon, todo deny kayo. At sasabihin nyo na mga kasinungalingan yung pinagsasabi ng mga 18 Marines. Lalo na sinabi ni Ridon, lagi na lang may maleta, lagi na lang may bayaran. Di kayo na, hindi sila, kayo yung nakatanggap rin dun eh. So, yung sabihin sila nagsisinungaling, kayo nagsasabi ng totoo? Oh, bakit hindi kayo magsabay-sabay magpa-lie detector test? Di ba? Isabay nyo na rin yung pa-drug test, hair follicle test, para magkaalaman lahat. O, lahat kayo dyan sa, nakaupo ngayon sa gobyerno. O, lahat kayo, pati salin nyo, lahat, ilabas nyo. Kung wala kayong tinatago, yung yaman ninyo, ilabas nyo lahat sa taong bayan. Taong bayan ang magiging judge. Taong bayan ang magsasabi kung sino yung magnanakaw at hindi. Diba? So, hindi nyo kayang gawin yan. Permis yan. Dahil talagang may something. At talagang ito naniniwala ako, wag lang pigilan yung hearing dyan sa Senado. Tuloy-tuloy na may malalaman ang taong bayan. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan at ingat po kayo palagi. Paalam.